Tara, silipin natin itong nasa Play Store na nakita ko, no? At siya ay nagbibigay ng sa mga first timer ng 10,000 amount na loan at hanggang 120 days ang kanyang palugid na ibibigay na repayment. Pero bago natin simulan ng ating pagre-review, maglalambing na po ako na pakisubscribe po ang aking channel, Johnny Depp. At kung nakatulong sa inyo ang aking mga honest Ola reviews, malaking tulong po ang inyong pag-like, malaking tulong din po ang simpleng pag-share, at para updated po kayo sa mga honest Ola reviews, ay pakihit lang po yung notification bell. Disclaimer, hindi ko po kayo hinihikayat na mangutang dito sa mga online loan apps. Ako po sumisilip lamang po at nagre-review ng mga online loan apps para magkaroon ako sa inyo ng shared real experience kung ano ang proseso ng kanilang pagpapautang at ang proseso ng kanilang paniningil. Okay? At hindi ko po kayo hinihikayat, hindi rin po ako nungonsinte na huwag magbayad ng utang. Okay, linawin ko lang ha, sinisilip lang po natin, hindi po tayo nagpo-promote dito. Then, simulan natin at alamin natin itong si Cash Aid. Itong si Cash Aid na under daw ng Pando Truck Lending Services Incorporated. Pero, yung sinilip ko kung ano yung lending company niya doon sa pinakaibaba, iba po yung nakalagay, no? Registered under the name Biyaya Lending Corporation. Yung Biyaya Lending, nakita ko naman po sa list ng recorded online lending platform. Pero hindi po ito yung nakalagay na online loan app niya. Okay, iba. Hindi ko naman siya maalala kung ano, pero hindi siya under talaga hindi talaga niya under ang Cash Aid. Iba po yung nakalagay doon. Ulitin ko lang, no? And then, medyo naguluhan ako kasi sa kanya, dalawa yung lending company niya, tapos under daw ng ganung lending. No? Medyo confusing lang po siya as a online lending app na madadownload sa Play Store. Dahil simulan natin, diretso na lang tayo para masilip natin kung legit ba talaga ito na nagpapautang. Pero permission declaration, dami niya po kinukuha. Yung app, use information, image information, Wi-Fi connections, SMS, files, Google advertising, installed application, device information, call logs, mobile phone code, tapos camera, loan provider information, updates of privacy policy, di ba? Napakarami niya kinukuha, medyo hassle na sa akin, medyo confusing, medyo nakakaba na yung ganitong klase ng mga know your client daw. Pero for me, that's not know your client. That is invading the privacy na para sa akin. Kasi pag kinukuha mo na yung ibang informasyon na hindi man nararapat about that certain borrower, parang hindi na simpleng pagkuha o pagkalap lamang ng informasyon doon sa nagkakautang o nangungutang. And then humingi tayo ng OTP galing sa Unilener Cashpal. Takbag ko lang yung code, okay? Ayan, yung text, tapos pasok tayo, apply tayo ngayon. Then, syempre, the personal information. Syempre, kung saan ka nakatira, ayan, lagay mo dyan. Then, the financial status, kung ano yung profession mo. Syempre, ako nilagay ko talaga most of the time is the unemployed. At para masubukan ko kung ito nagpapautang kahit walang trabaho yung tao. Okay? Then, the emergency contact, tatlo po yung kinukuha niya. The ID information. Siyempre, hihingi po siya ng mga valid IDs na katulad ng UMID, National ID, SSS, TIN, Passport, Driver's License, Postal ID, Voter's ID, o Health Card. Then, tawag doon yung face identification. Then, ito napasok tayo, no? Meron siyang mga quota range dito. Ba? Ang dami po niyang online lending apps na nakapaloob dito sa OLA na ito. Ito po, yung Cash Aid. Rapidfunds.ph, Peso One, Easy Borrow, tapos Loan Smart. Medyo confusing talaga siya, no? Ang dami niya kasing OLA, no? Ilan siya? 1, 2, 3, 4, 5. Tapos dito pa si Easy Borrow na medyo maraming issue na complaints dito dahil kapatid ito ni Bene. Tapos to sa Peso One, medyo familiar, di ba? Parang siya si yung nakaraan, Peso Plus ba yun? 101, parang ganun yung papalit-palit ang pangalan. Kaya medyo alarming na sa akin yung ganitong klase ng mga OLA. Medyo mag-ingat na po kayo dyan. No? Then, loan amount ko raw is 10,000 agad. Ayan, napapakita ko sa inyo. Loan tenure niya is 120 days. Ang amount na marireceive ko raw, kung sakasakaling mabigyan ako at ma-approve ako, is 9,992. So, yung service fee niya is napakaliit lang po. 8 pesos. Tapos yung interest na ipapataw lamang niya is 320. Yung date ng application ko is March 8 at ang due date ko is July 6. So, it means it is a 4-month
yung kanyang repayment details. Then, sinilip ko kung magkano yung una ko repayment plan, kung sakasakali ma-approve tayo rito, sa, sa April 17 pa, ang unang payment. Ito, 3,333. So, i-compute natin siya sa 4 na beses, nasa 13,000 yung babayaran ko. Overall ha, overall yun. Sa 120 days, kasi 4 months yun eh. No, medyo malaki yung ano niya, makukuha kasi sa 13,000, parang lumalabas na 30%. If I computation is tama, okay? Parang ganun, kasi sa 10,000, tapos 3 sa 10,000, makukuha niyo is 3,000. Diba? Parang medyo malaki pa rin. Pero, mahaba yung terms. Pero, kung ako ay ma-approve, silipin natin. Ayan, no? Medyo malinaw naman. Hanggang 4 months talaga siya. Tapos, sinubukan ko, kinonfirm ko, sinabmit ko siya mga kadyani. Ayan, naghingi muna siya na kailangan i-confirm ko raw muna yung SMS o yung mga text messages sa akin. Then, kinonfirm ko. Successful naman yung the review. And then after a minute, siguro mga 5 to 6 minutes, no? Ayan, reject. Kaya medyo nag-confuse ako rito. Dahil, eto, no? Mga kadyani, hindi tayo nag-expect na makaka-approve tayo. Kasi medyo too good to be true, yun lang yung galawan niya. Okay, lilinawin ko lang. And then, tingin ko ito kumukuha lang ng mga informasyon ng mga borrower, ng mga nangungutang sa kanya. Kaya medyo mag-ingat kayo sa pagbibigay ng mga informasyon. Tingin ko ano lang to it's a bait para makakuha lang siya ng mga info sa mga tao. Kasi naalam kung saan kami mga utang, kung ikaw ba may overdue doon sa Easy Borrow, doon sa Pesoa, di ba? Yun ang tingin ko sa kanya eh. Yung Rapid Funds, parang nakita ko na rin ito minsan way back na nag-operate sa mga website, no? Medyo nawawala sa isip iba kasi. Pero para lang, no? Huwag kayong basta-basta uutang. Ulitin ko, kung hindi kayo sigurado dito sa mga online loan apps na sinusubukan natin na i-review para magkaroon kayo ng tamang expectation. So, sana nakatulong ang honest overview ko sa inyo. Muli, maglalambing ako na pakisubscribe po ang Johnny Depp. At malaking tulong po yung pag-like, malaking tulong po ang pag-share. At para updated sa mga honest all reviews, pakihit lang yung notification bell. Maraming po salamat sa ulitin.